Tayo po ngayon ay nasa ika-anim na linggo sa karaniwang panahon. Magsitayo po ang lahat para simulan ang ating misa. Mabuhay sa pag-asa pagkat si Jesus ang ating pag-asa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sa inyong lahat. At sumayin. Magandang gabi mga kapatid, pakibating inyong katabi ng isang magandang gabi at isang kasamaganda sa gabi na ito. Kahit malamig ang panahon, ang Ebanghelyo ay nagpapahigit sa ating pananampalataya sapagkat nahayag sa Salmong Tugunan ang buod ng mga pagbasa sa araw na ito. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Sa Diyos ba natin inilalagak ang ating pag-asa at pagtitiwala o sa kasalukuyan o sa ibang tao o sa mga hula o sa katanyagan. Manalangin tayong gabayan ng Panginoong may kapal ang ating mga pinahalagahan sa buhay. Mga kapatid, upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin ang ating mga nagawang pagkakasala. Tayo lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking kabukulan. Kaya isinasama ko sa mahal na Virgen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y manalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng kapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maasahan. Sa kakandahang loob mo, kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po lahat. Para sa unang bahagi ng pagdidiwang ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi kasalanan ang magtiwala sa kapwa, ngunit manilaan ang magtiwala at pag-asa sa tao o sa kanyang magawa. Ang tao na naglalagak ng kanyang buong pagtitiwala at pag-asa sa Diyos ay pagpapalaan. Pakinggan natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Parurusahan ko ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa, sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. Ang katulad niya ay halamang tumubo sa ilang, sa lupang tigang at sa lupang maalat na walang ibang tumutubo. Walang mabuting mangyayari sa kanya. Ngunit maligaya ang taong nananalig sa poon. Pagpapalain ang umaasa sa kanya. Ang katulad niya ay halamang nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mamamalaging luntian ang mga dahon nito. Kahit di umulan, ay wala itong aalalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tungkulan. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon. Mapalad ang taong hindi naaakit iyong masasama, upang sundan niya ang kanyang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang lagi at hikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siya laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng puon siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahon laging namumunga sa kapanahunan, at anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangin umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman, ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon. Dahil sa pilosofikal na pananaw sa mga sinaunang Grego, may ilang miyembro ng simbahan sa Kristo ang hindi makapaniwala sa muling pagkabuhay ng mga namatay. Ang muling pagkabuhay ng Kristo ang siyang saligan ng mabuting balita, ang patunay na mayroong muling pagkabuhay ng mga tao. Pakinggan natin ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung ipinangangaral namin si Kristo'y muling nabuhay, ano't sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay? Kung hindi bubuhayin muli ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y hindi pa naahamok sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ng inyong pananampalataya. Hindi lamang iyan, lilitaw pa na ang lahat ng namatay na nananalig kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit ang totoo, si Kristo ay muling binuhay,
salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po lahat. Sabay-sabay po ang lahat. Magalang kayo ay mga Malaki ang kalawang ng pangalan ng banal. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Pagpupuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, bumaba si Jesus kasama ang 12 at tumayo siya sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Tumingin si Jesus sa mga alagad at kanyang sinabi, "Mapalad kayong mga dukha sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon sapagkat kayo'y pupusugin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon sapagkat kayo'y magagalak. Mapalad kayong kung dahil sa anak ng tao, kayo'y kinapupuutan, ipinagtatabuyan at inaalimuran ng mga tao. At pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa buwan kung ito'y mangyari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ngayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit saan ninyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawaan. Saan ninyong mga busog na ngayon, sapagkat kayo'y magugutom. Saan ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitawis. Saan ninyo kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga mula propeta. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Magandang gabi po sa ating lahat. Tapos na po ba ang Valentine's Day? Lahat po kayo nakatanggap ng bulaklak. Ha? Nakatanggap ng bulaklak na gawa sa pera. Sana ako lahat nakatanggap ng bulaklak na pera na ibinigay. Mga kapatid, masasabi niyo po bang ang divine prosperity ang tinatawag natin na material poverty, yung walang-walangan. Divine approval po yan. Yung hirap na hirap ka. Tapos yung material prosperity ay tinatawag din po natin divine disapproval. Dahil narinig po natin sa Ebanghelyo San Lucas, papalan kayong mga abang, mga mahihirap, mga nagugutom, mga nagsisitangis, mga maraming problema, mapalad kayo. Sabihin mo lang yung katabi mo, mapalad ka. May problema ka, wala. Dahil wala kang problema, mayaman ka, hindi ka mapalad. Kasi yung mga mayayaman, ang mga kawawa kayo, ng mga mayayaman, nakakain ka ng mabuti, nakakatulog ka ng maayos, yung mga pinupuri ng mga tao, yung nakagustuhan po ninyo, apa kayo? No? Kawawa kayo. No? Parang baliktad. Kung
kung ang divine approval ay yung tinatawag natin na material poverty, walang-wala ka, tapos yung divine disapproval ay mayroon kang mga kayamanan. Magpapasalamat ka ba? Kaya sasabihin mo ba sa sarili mo na, Lord, salamat kasi marami akong problema ngayon. Nakatay ko, napakula yung asawa ko. Maraming salamat yung mga pinagdadaanan ko ngayon, naghirap. Maraming salamat. Sino nagsasabi na ganito? Pakitaas ang kamay. Ano hindi ka rin sasabihin mo? Tapos, Lord, ayaw ko talaga nito, pera na to. Ayaw ko talaga nito. Kasi di ba, disapproval eh. Kawawa kayong mga mayayaman. Papalag kayong mga ama. Baliktad dapat. Ayaw ko talaga itong pera na to. Bakit mo ba binigay ito sa akin? Ayaw ko. Sino ayaw ng pera pagka sa kamay? O, di ba? Disapproval ka dito. Hindi magandang balita ba ito? Ha? Hindi ata ito magandang balita. Bakit sinasabi ni San Lucas ang ganitong pananalita? Hindi ko na sabihin mga kapatid, misfortune po yun. Hindi po yun. Bad luck po yun. Yung sinatawag natin na material poverty. Hindi po yun blessing. Misfortune. Bakit mga kapatid? Titingnan natin sa konteksto dito sa Ebanghelyo. Naging mapalan ang mga mahirap, ang mga nagugutaw, mga nanagpusta, in the account of the Son of Man. Kung sila ay sumunod sa yapak at paghihirap ng Diyos. Bakit? Sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, ang mga sumusunod ng mga disipulo ay naghihirap. Bakit? Kung membro ka ng pamilya, buo kayong pamilya, tapos ikaw ay sumunod ka sa ating Panginoong Jesucristo, kung ikaw ay magpaparin ko mga magmamandre, ayaw ng inyong mga kamag-anak o yung mama at papa mo, cut off ang relationship ninyo, ang relation ninyo. Sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, nagkakawat-wala ang pamilya. Kaya nga, contradict ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo sa mundo. Dahil marami ang sumunod sa Kanya, buo sila, iniiwan nila ang kanilang ama't ina. Ang ama't ina, kamag-anak ay natili sa sosyalidad dahil mayroong tinatawag na social persecution at religious persecution. Here is a social and religious persecution. Pasok po doon ang lipunan at ang iyong pananampalataya na kung saan ang simbahan ay nasa lipunan at ang lipunan ay yung mga tao, tayo yung mga tao na nasa lipunan. Kaya meron social persecution at religious persecution. Social persecution. Kung ang isang tao ay sumunod kay Kristo at marami siyang kaibigan, itatapuin siya. Kung meron siyang business na kung saan sa kapanahonan ng ating Panginoong Jesucristo, tatanggalin niyo sa Kanya kapag sumunod siya kay Kristo. Mawalan ng connection doon sa business world at hindi makapasok sa sinagoga, sa templo kapag sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya dito mga kapatid, makikita natin na kung saan nandoon yung social and religious persecution. Hindi si religious, yung pananampalataya ng tao na ni-express nila doon sa pinaniniwalaan nila. Dahil ang kabila ay mayroon din grupo na pinananampalatayanan. Kaya kung titignan natin yung konteksto nito mula sa mga Griego-Romans, meron silang Diyos-Diyosan. At hindi sila naniniwala na si Kristo ay anak ng Mesiya at siya ang Mesiya, anak ng Diyos. Kaya kapag sumusunod kay Kristo, persecute sila, pinapatay sila, pinahirapan sila, inilagay sa arena, pinalaban sa mga tigre at mga leon. Ganun po kahirap, mawawalan sila ng koneksyon sa lipunan. Kaya, kung mapapansin po natin, maraming mga martir noong panahon na yun dahil napakalakas ang kanilang pananampalataya. Dahil sinusundan nila ang salita. After 70 AD destruction of Jerusalem, isinabuhay na nila yung mga wais ng
may business, ibininta nila ang kanilang mga ari-arian. And before a group of religious women, men and women. At doon, isinabuhay nila ang turo ni Kristo. No wonder si St. Valentine ay produkto doon sa congregation na yun, ng orphanage. Dahil yung mga pira nila ay ibinubuo ng mga kumbinto at inaalagaan yung mga mahihirap. Dahil yan ang mahal ni Kristo. At isinabuhay nila yung mga turo ni Kristo na salita. Kinupupok nila ang mga mahihirap. Ayaw ng Emperador Nino na kung saan yun ang ginagawa nila. Dahil gusto nila magiging slave yung mga tao na ito. Susunod sa kanilang mga tao. Pero hindi. Pinoprotektahan ng mga disipuro ni Kristo ang mga mahihirap, ang mga bata. Kaya yung mga bata sa panahon ni Kristo, it's sa puwera. Yung mga may sakit, it's sa puwera. Pero yung mga sumunod kay Kristo, pinakahon nila. Kinupupok nila. Kaya, mapalad kayo. Dahil, pinipersecute pa kayo dahil sa on account of my name. Dahil sa akin. No? Kaya, dito mga kapatid, mapapansin po natin na kung saan after sinabi ni Jesus to sa mga hukbok ng mga tao. Dahil dito, hukbok ng mga tao na kasama ang 12 disciples. From there, just try to imagine kung kasama kayo. At sinasabi ni Jesus, kung sinong sumunod sa akin, pakitaas ang kamay. Sinong handa magpagal ng cross? Dalhin ang cross, pakitaas ang kamay. Yung iba, hindi nila alam kung saan sila pupunta, kung susunod ba sila o hindi. Dahil sinusunod na si Kristo, nakakain kasi sila eh. Nakakapilang magandang salita eh. Na-empower sila. Pero mag-introduce si Kristo yung paghihirap, hindi nila alam kung saan sila. Ano ba? Titingin pa ako ba kay Jesus o aalis na lang ako? Nakita ni Jesus to, yung pagiging alingasa nila. Nagbulong-bulungan sila. Tapos, itong 12, come forward, tumingin si Jesus sa kanila. Mapalad kayo, mga nahihirapan, mga nagugutom ng dahil sa akin. Mga associates ni Jesus. Kaya yung iba sa kanila, mangiyak-iyak. Mangiyak-iyak dahil sa kanilang sarili, naintindihan nila ang kanilang paghihirap. At ang kanilang buhay na pinili ay naayon sa buhay ni Kristo. Suffering but smiling. Nahihirapan pero nakatitig. Mabigat pero magaan. So, yung implications nito. Pag-ibig mo sa sarili mo, yung paghihirap mo ba dahil sa pagsunod mo kay Kristo o kay Kristo? Asa mga mag-asawa na nag-uawak-awak ba kayo? Kay Kristo o kay Kristo? Ibig sabihin po ba ang mga mayayaman ay kawawa na sa panahon ngayon? Hindi. Kung mayaman na kayo at tama ang inyong ginagawa, patuloy kayo. Kasi dumaan po kayo sa paghihirap. Naging abang kayo. Pero kung mayaman kayo, tapos nagiging mayaman, yun ang pinaka-punto ni Kristo. Kawawa kayo. Kasi bakit? Dito pa sa mundo, naging masaya na kayo. Kumain na kayo, nagpamayabang na kayo. Kaya pagdating sa langit, wala na yun. Kasi ginamit nila. Pero kung mayaman kayo, nandito pa kayo sa mundo, tapos sumunod din kay Kristo na nahihirapan ay nagbibigay kayo ng mga tulong, hindi kayo nagpapataas ng mga porsinto, no? Malapit sa inyo, tinutulungan. Ibig sabihin, papalad kayo. Okay? So, it is very clear mga kapatid na makikita natin yung paghihirap natin. Kung yung paghihirap natin ay bunga po ng kasalanan o bunga ng pagsunod natin ng Panginoon sa Kristo. Dahil may paghihirap na bunga ng pagkakasalan. Sins carry its own consequences. Kaya mga kapatid, kung nahihirapan po tayo ngayon sa paghihirap na meron tayo ngayon sa buhay,
sitwasyon na hindi natin pwedeng hihindihan. Dahil yun ang sitwasyon natin ngayon. Kaya kailangan na tamang pagtugon. At sa patuloy nating pagsunod sa Kanya, sa ating Panginoong Jesucristo, sa apak niya, sa ibigay niyang daan, tayo din ay makakaahon sa kahirapan na pinanalagyan natin. Ayun. Amen. Magsasayo. Ipahayag natin ang pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isa na ng Diyos na Panginoon namin lahat. Nagkatawang tao siya ng Espiritu Santo. Ipinanganak ng Santa Maria Mary. Pinagpasakit ng Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay ni Nanalo sa kanyaroonan ng mga yumawa, na may katong araw na buhay ng pagpili, umakyat sa langit, nalululong sa kanan ng Diyos ng mga kapangyarihan sa lahat. Doon ang umulang paririto at uupo sa buhay ng mga patay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng kami dumadalangin o Diyos sa mga mapagpala upang sa pamamagitan ng matiwasay na pamumuhay, mapabilang kami sa mga tunay na mapalad sa iyong paligid. Buong kababaang loob kaming dumadalangin. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Para sa mga pastol ng simbahan, patuloy nawa silang umapit sa iyo, Ama, na siyang nagpapalakas sa kanila upang magampanan nila ang kanilang tungkulin maglingkod ng may integridad. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Para sa mga nagnanais na maglingkod sa aming bayan, gayaan mo nawa sila ng karunungan, integridad at katapatan upang matupad ang kanilang mga adhikain, lalo-lalo na yung mga para sa lubos na Manila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Para sa aming lahat na natitipon ngayon, tulungan mo kami sa aming adhikain magpakabuti sa pamamagitan ng patuloy na pagmamahal sa kapwa upang mapabilang kami sa mga taong mapapalad sa harap mo, O Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Para sa mga kapatid namin tumanaw, pahabagan mo nawa sila upang ganap silang makasakit sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Sa lahat ng mga nahihirapan ngayon, lalo't higit na nandito sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia, nawa Panginoon ay bigyan mo po sila ng lakas na makakaya nila ang mga gawain na atas po sa kanila at magiging masaya sa likod ng kanilang paghihirap dahil ang kakahantungan nito walang iba kundi ang iyong kaharian. Ito'y pinasasalamatan namin, Panginoon, dahil ibinigay mo po sa amin ang lahat ng mga ito at hindi mo pa kami pinababayaan. Protektahan mo po ang kanilang mga pamilya, ang kanilang mga kamag-anak at mahal sa buhay. Nang sa gayon, kami lahat ay sama-sama magkalampay patungo sa kaluwalhatian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Ama, pakinggan mo ang mga panalangin ng iyong kawan na patuloy na umaasa sa iyong walang hanggang awa. Sa pamamagitan ng aming mga panalangin, maalala nawa namin tunay kami pinagpala sapagkat nariyan lagi para sa amin si Jesucristong anak mo at aming Panginoon.
Amen. Magsiupo po ang lahat para sa ikalawang bahagi ng pagdiwang ang huling pagdiwang. Malangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Ang kapiniwala ng Panginoon ang ayon sa iyong mamahay, sa kapangyarihan ng karagatan sa aking kapinabangan, sa kapangyarihan. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at magipag-uhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod na gagawin namin ito sa pagnanais namin sundin ang loob mo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Pasuyin. Pinasa Diyos sa inyong puso at diwa. Nasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay kasalanan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan na sa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iran. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo ay unang anyong bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakan na kalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit na papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang ukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang panahon na ito upang para sa amin ay magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghahati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo, para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbuhin natin ang misteryo ng pananampalataya.
Kaya tiniaalay namin sa iyo, tinapay ang nagbibigay buhay at ang kanis kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaya sa ni Francisco na aming Papa, at ni Aldo naming Obispo at ng Tanang Kaparian at Laiko. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagkitapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaya isang mahal na ring Maria ay na ng Diyos, San Jose na kanakalisinisan esposo, kaya isa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa pagpili niyo na kagaling na utos sa turo ni Jesus, Panginoon natin ang Diyos, mahayag na rin ang Kristo. masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo.
Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Mga kapatid, magbigay mo tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. magsunod po. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ang Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong binayahan sa kanyang piging. Panginoon, paghihan mo ang anak ng Panginoon sa iyong isa-isang salita na gagaling na.
Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manamig na pagsaluhan ng kaloob ito sa aming kabubuhay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Parish announcement, February 14 to 16, 2025. Thank you for your patience and cooperation for ongoing co-cathedral restoration. As we have expenses toward the restoration, anyone who wishes to support this cause can give your generous contribution to the office and claim the receipt. God bless your generosity. Jesus Youth is having a full-time exhibition in the tent by the group on February 14 to 16. All are encouraged to visit the exhibition. Due to the celebration of Kuwait National and Liberation Days on February 25 and 26, Tuesday and Wednesday, Masses will be only in the morning. The parish office will be closed on both days, and church compound will be closed at exactly 12 noon. All programs are expected to end before this time. Youth Jesus Kuwait is celebrating its 25 years presence in Kuwait. The Silver Jubilee celebration will be on 25th and 26th of February at the Holy Family Cathedral, Kuwait City. All are invited. For more details and registration, kindly refer to the notice board. The marriage preparation course in English will be on Fridays, 7 and 14 of March from 4 p.m. to 10 p.m. in the Good Shepherd Hall. For more details and online registration, please visit the Abona website. This year has been declared as the Jubilee year with the theme of Pilgrims of Hope. The Abona has been given the privilege to earn the plenary indulgence by visiting and fulfilling the pilgrim tasks, which are mentioned in the pilgrim passport available in the parish office. In Kuwait, there are 2 churches where the plenary tasks can be performed: Our Lady of Arabia Parish and the Holy Family Cathedral. Once tasks have been completed, you may have your pilgrim passport stamped in the parish office. Additional announcement for the updates, events, and announcement of the Holy Family Cathedral Filipino community. Please like and follow the Facebook page ng Filipino Catholic in Kuwait, PCK. Isang paalala po sa lahat na ingatan po natin ang ating mga personal na kagamitan at siguraduhin walang maiiwan na gamit sa loob ng simbahan. Maraming salamat. Ang pilgrimage sa Medjugorje, nabanggit ko last week, ay hindi na matutuloy. Pero sa awa ng Diyos ay natuloy. Kaya meron na pong nagpapala 15 or 18 na sasama. At ako po yung sasama doon. Ako po yung spiritual director. Kaya kung gusto po ninyong sumama, ay pwede pa po pumakot. Mga kapatid, wala tayong ibang pasalamatan sa pagkakawala na ito. Kung hindi ang bibigay sa atin ng pangapala ng Panginoon Diyos. Palakpakan natin ang Diyos. Kasi tayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. Iyo po ang iyong maulo at tanggapin ang pagkapala ng Diyos. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May He show His face to you and have mercy. The Lord bless you. The Lord keep you. May He show His countenance and give you peace. The Lord bless you. At pagkabalain kayo ang buong pamilya ninyo at ang komunidad na ito sa ngalan ng Ama
ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ating banal na pagdiriwang, humayo kayo na puno ng pag-ibig at kapayapaan ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa